Nagsulputan ng 20 sinkhole o magkakahiwalay na sinkhole sa Cebu kasunod ng magnitude 6.9 na lindol. May nadiskubre ring active fault line. Live mula sa Bogos City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, saan nakita ang fault line na yan? Jess, sumama ang News 5 sa taga-FIVOX at Office of the Civil Defense para sa pag-iinspeksyon dito sa barangay Dakit sa Bogos City. Nadiskubre ang isang active fault line sa nasabing lugar. Itinuro ng taga-FIVOX ang bahagi ng fault line na nasa 10 bahay ang nakatayo sa lugar na dinaanan nitong fault line. May haba itong 30 hanggang 40 kilometro. Ipinakita ng ilang residenteng nakatira sa bahay na dinaanan ng fault line na wasak at nagkabitak-bitak ang kanilang mga pader. Ayon sa FIVOX na di naligtas tirhan ang mga bahay na nakatayo sa active fault. Narito ang bahagi ng panayam ng mga taga-FIVOX kanina. May iwasan na yung pagtatayo ng mga struktura. So we recommend actually 5 meters buffer zone on both sides of the fault. Yun po yung nirecommend natin na hindi magtayo ng struktura kasi kung makikita naman natin yung mga damages na ginawa ng paggalaw ng fault, hindi talaga may iwasan yung masira yung bahay o struktura na nakatayo sa ibabaw ng fault. Jess, nagsulputan naman ang mga sinkhole sa Cebu. Sa Daan Bantayan, 5 ang tumambad na sinkhole. Isa dyan ang namataan sa barangay Paypay. Nasa 3 hanggang 4 na metro ang lalim nito. Sumasailalim na ito sa pagsusuri ng expedition doctor ng Philippine Mount Everest team na si Dr. Ted Esguera. 15 sinkhole din ang nakita sa barangay Manyo sa bayan naman ng San Remigio. Jess, makikita nyo nga sa video ang tatlong palapag na bahay na kakagawa lang ay dahil nga sa matinding pagyanig ng lindol nitong Martes ng gabi ay yan yung naging resulta. Bumigay yung lupang kinatatayuan nitong bahay at ang 6 na mga sasakyan na nasa ilalim na nakaparada nito ay natabunan din. At itong kinatatayuan ko, Jess, makikita mo, ito yung lugar kung saan nakitaan na nadiskubrihan ng taga-FIVOX na may fault line. At kaya naman marami mga bahay dito ang sa makikita nyo ay nawasak. At matapos nga itong madiskubre na may fault line, ang lugar na ito ay ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Bogos City na ang i-force evacuation sa lahat ng mga apektadong residente. At habang pinaghahanap pa ang kanilang relocation site, ay pansamantala muna silang manunuluyan sa Tent City dito sa Bogos City. Jess. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, News 5 Visayas correspondent John Aroa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.